Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Kabanatuan nila Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa libong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kabataan, magkaisa at mamuhay ng matalino at matuwid sa gabay ng mabuting balita. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula po sa mabuting balita o bagong tipan ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 5, talatang 15 hanggang 17, ito po ang mensahe. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Sumantayan ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 8, talatang 6 ng mensahe. Ang mga pagkukumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay, kapayapaan, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi na maaaring kalagdan ng Diyos. Ipagpatuloy po natin, 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 1, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nagmamaguli o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ay kinagagalak ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 9. Ito po ang mensahe. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 38 at 39. Ito po ang mensahe. Narinig nyo na sinabi, bata sa mata at ipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Kung nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y nagsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, ay makapito ring lumapit sa iyo at magsabi, nagsisi ako, patawarin mo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 36. Maging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelizations o pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations promotions natin. Ating magpasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito mula sa tema na mga kabataan, magkaisa at mamuhay ng matalino at matuwid sa gawain ng mabuting balita. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan, na kayo ay mamuhay ng matalino, magkaisa at mamuhay kayo ng matuwid sa gawain ng mabuting balita. Nais ng banal na Panginoon Diyos na mamuhay kayo ng matalino at di tulad ng pagmam, sapagkat masama yung takbo ng daigdig, maraming naglipa ng masama. Ngayon ay upang kayo ay hindi mahikayat nito sa kasamaan, mahikayat sa tukso, mahikayat sa iba't ibang uri ng mga kabalbalan o mga makalaman, makapitan na naman, ay mamuhay kayo ng matalino at sikapin nyo na makapamuhay kayo ng mabuti o matuwid. At kung ano ang kalooban ng Diyos ay yun ang inyong gawin. Huwag maging
hangal ayon sa ating banal na Panginoon Kristo o ayon sa ating banal na Panginoon. Mamuhay kayo ng matalino mula sa paggawa ng mabuti. Yan. Sapagkat napakarami ng kasamaan sa paligid. Yan ang nais ng banal na Panginoon sa inyong mga kabataan. Or for everybody else. We have to live intellectual at pagsikapan natin mamuhay ng matuwid. Iwasan natin yung makapitan ng laman o yung tawag ng laman. Halimbawa, sexual, kayamanan, yung maghilig sa wealth, kayamanan, sexual, mga iba't ibang mga pagnanasa, yan, na nagbubulit sa atin sa paggawa ng hindi mabuti. Kagaya ng halimbawa, tayo ay mahilig sa pera, gagawin natin lahat para magkapera tayo. Sa sexual, gagawin na lahat para sa usapin sexual. Sa iba't ibang mga kapitan ng laman. So ngayon, yung paggawa mo ng mali, lalo na paglabag sa batas, at maka-spiritual, magbubunga ng kamatayan. So kung halimbawa, lumalabag ka sa batas, hahabulin ka ng batas. Ngayon kung lumabang ka, pwede ka nilang mapatay. Or else, yung mga tao na maaaring magkamali sa'yo, pwede ka nilang magawa ng di maganda. Maaaring mapariwara ka. Lalong-lalo na sa iyong sa kamatayang spiritual, maaaring kang maparusahan sa tamang panahon na ika-impyerno mo. Kaya iwasan ng makapitan ng laman. Mamuhay ng matalino, sikapin gumawa ng mabuti. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na kayong mga kabataan na bago pa kayo namumold ang kaisipan sa pamumuhay na ito. So, maging base ng inyong pamumuhay ay ang mabuting balita. Kayong mga kabataan ay magabay ng mabuting balita, magkaisa kayo. Kayo ay magpalitan ng puro-puro sa pamamagitan ng mabuting balita. Yan ang pinakamaganda nyo maging usapin at hindi ang magkismisan. Hindi pagkismisan nyo yung kaseksihan ng kapitbahay mo, alam mo mga bagay o mga usapin sa internet, mga sexy sa internet. Tapos ay maging gabay sa inyo yung mabuting balita. Sa gayon ay mapapag-iibayin nyo yung mabuting pamumuhay. Kagaya ng gabay ng kung paano kayo mamuhay na may pag-ibig o nais ng ating banal na Panginoon Diyos ay tayo ay mamuhay na tayo ng pagmamahal sa kapwa. So paano tayo magmamahal? So pinalabas ng pag-ibig. Kung tayo mamumuhay na may pagmamahal sa kapwa at pagmamalasakit sa kapwa, nasa buhay natin ang buong mabuting balita. Ngayon, partikular, kung paano yung pamumuhay na may pag-ibig, sinasabi yung ating enumerate kanina, mamumuhay tayo ng mababang loob, hindi tayo mayabang, hindi tayo ginagalak ang masama, yan, mga ganun mga bagay. Tayo ay hindi magaspang ang pag-ugali, ika nga. So tayo ay mabait, mabuti, yan ang nais ng ating banal na Panginoon. So ngayon, ikaw ay makapamumuhay ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa mo. So ngayon, kung ikaw ay may pamumuhay na may pag-ibig, ito ay buod ng kautusan. Yung kautusan ng Panginoon Diyos na hindi mo malalabag ito o hindi ka gagawa ng masama, generally. So may iwasan mong gumawa ng masama kung ikaw ay mamumuhay na may pagmamahal sa kapwa-tao mo. So paano ka mamuhay na may pag-ibig at may pagmamahal sa kapwa-tao mo? Unang-una, you have to be involved with this guidance sa pag-ibig na ayaw mo ng masama, ikaw ay hindi magagalitin, ikaw ay matatag, mga ganun. So, i-mold mo sa puso't isipan itong mga bagay na ito para maisabuhay mo. When you mold by this, masusunod mo yung kautusan, magagawa mo yung pag-ibig, makapagmamahal ka sa kapwa-tao mo. Through this, maiwasan mo yung paggawa ng masama. Partikular yung paglabag sa kautusan. Sa gayon, ay hindi ka makapamumuhay nung makalaman o makapitan ng laman. Mamumuhay ka ng maka-spiritual o banal. Sa gayon ay magkakaroon ka ng kaligtasan ng spiritual. Particular, masusunod mo rin yung batas ng pamahalaan. So kung masusunod mo rin yun, hindi ka basta magkakasala. At same time, God will protect you. If you live according to His words, puprotektahan tayo ng banal na Panginoon Diyos kung tayo ay Kanya, kung tayo namumuhay ayon sa mabuting balita. Sa gayon ay makaiiwas tayo sa kamatayan, makiiwas tayo sa kamatayang spiritual o anumang uri ng mga kapahamakan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Sapagkat kung hindi tayo maging matalino at sisikapin gumawa ng mabuti, tayo ay pinaran natin ang pita ng laman, tayo maaaring mapahamak sa pita ng laman. Sa iba't ibang pita ng laman, lalo na kapag lumalabag na tayo sa batas, mapapahamak tayo under the law and the punishment of God.
o tayo ay maharang, at gayon din doon sa mga taong maaaring magkamali sa iyo, maaaring mapahamak ka kung nagkakamali ka. So kaya, pilitin natin na mamuhay ng matalino kayong mga kabataan at mamuhay ng matuwid na pamumuhay. Yan ang pamumuhay ng matalino. Mamuhay kayo ng matuwid akord doon sa gabay ng mabuting balita. Sa gayon, ay mayroon tayong kaligtasan ng spiritual at maging ligtas tayo sa namang uling kapahamakan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo ay poprotektahan pati ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula diyan sa pamumuhay na yan, for everybody will live good. So walang gagawa ng masama sa iyo kahit matulog ka pa sa kalsada. Ngayon ang problema, siyempre may mga iba't ibang mga kapahamakan. So yun ay poprotektahan tayo ng Diyos. But sa ating pamumuhay, hindi naman lahat nagagabayan ng mabuting balita. Hindi lahat ng nampalataya sa Panginoon Diyos. Mayroon ng nampalataya sa demonyo, mayroong nagkakamali, mayroong iba't ibang paniniwala, mayroong kanya-kanyang paniniwala. So ngayon, yan yung problema kapag mayroong manggagawa ng mali, yan yung maaaring bumibigay sa iyo. Kaya tayo dapat ay buhay ng matuwid. Ngayon, paano natin naharapin yung mga nagkakamali, kayong mga kabataan? Sabi ng Panginoon Diyos, huwag mong lalabanan yung masamang tao. So ngayon, kung nagkakamali, magparaya tayo. Kahabagan natin sila, lalo na tayo yung binibiktima, tayo yung inaapi, tayo yung ginagawa ng masama. Magparaya tayo ay magkatawa, tayo ay huwag natin sila labanan. Bagkos, kung tayo may pagkakataon na sila ay mapangaralan natin na mapagbago, gawin natin. Hikayatin natin sila na magbagong buhay, mamuhay ng mabuti ayon sa gabay ng Panginoon Diyos, at hindi natin sila labanan. Di ba, may umaaway sa iyo, mga kasi. Huwag kang mapairan ng violence o paglabag sa batas at labanan mo sila. Bagkos, turuan mo silang gumawa ng mabuti at hikayatin mo silang magbago. Ngayon, kung ayaw nila magbago, ay magparaya ka. At ngayon, kung grabe yung ginagawa, halimbawa masamang tao, nangaarawan sila ng baril, pinagbababaril ka, pwede ka namang gumamit sa pamahalaan para maawat sila. Sa mga bagay mo, iwasan mo sila. Kung gano'n, kung marahas na ang ginagawa, na hindi mo na kayo mapangaralan, huwag ka mag-employ ng karahasan din or violence para maawat mo sila sa kanilang kasamaan. To prevent them on doing that violence o karahasan, iwasan mo sila at pumunta ka sa pamahalaan para awatin sa pagkatrabaho ng pamahalaan. Yan ay turo din ng ating mabuting balita na ang pamahalaan ay ginawa para diyan sa mga hindi gumagawa ng mabuti o lumalabag sa batas. So ngayon, kung mapapangaralan mo naman, ay di pangaralan natin. Lalong-lalo na doon sa mga nagsisisi. Kung nagsisi, ay lalo mo silang kahabagan at sila ay iyong patawarin at gabayan mo silang mga pagbago. Ganun lamang ang ating gagawin kapag mayroong masama. Either sila ay kapamilya mo, ibang tao, nananampalataya o hindi. Kung mayroong masama o kung nakagagawa ng masama, ganoon natin sila harapin. Sa gayon, mayroon tayong kaligtasan ng spiritual at practical na buhay. Within that, tayo ay puprotektahan ng Diyos to guide them in good. Yan. Sa ganon. So, tayo ay puprotektahan niya para makapagpayo ng mabuti. Ngayon, kung tayo gagawa ng karasan, maaari tayo mapahamak. Maaari tayo mapatay nila, mapatay natin sila, makukulong tayo. Magkakaroon ng gagawin. Or, ikaw ay makalabag sa batas. Kung ka, or gawin ka rin ng ibang tao. Kaya do not engage violence from people who are doing violence. Even though ikaw yung biktima, iwasan mo sila, ilapit mo sa gobyerno para sa wayin, disiplinahin, mga bagay. Pero kung may pagkakataon ka na makausap mo sila para sila ay mapagbago mo, ganoon ang gawin mo. Pero kung di mo na kayang kausapin, iwasan mo sila para hindi ka makagawa ng pagkakamali. Yan, ganun lamang ang dapat natin gawin. So muli, sana nagabayan na naman kayo mula sa kabataan ng mabuting balita at magabayin kayo sa inyong kaligtasan ng spiritual mula dito sa ating mga ibinahaging ito. At marami pa kayong dapat na pakinggan upang kayo magabayan sa mabuting pamumuhay at maka-spiritual pamumuhay o banal na pamumuhay mula dito sa mabuting balita. Ito ilang partikular lamang na ating magbabahagi sa lahat at mga kabataan para kayo magabayan sa mabuting pamumuhay at magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. Ganyan kayo dapat na mamuhay mga kabataan sapagkat kayo pumupusok. Ito yung pangunahin na dapat nating gawin para tayo ay makapanampalataya sa ating banal. Yan at makapamuhay
sa pakipagkapwa-tao natin. Papero tayo ng kapayapaan. So sa gayon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Muli, sana ay magabayan ng lahat at magkaroon ng kaligtasan ng spiritual sa pagbabahan nito ng mabuting balita. At ating dalangin na tayo patuloy-gabayan ni Banal Santa Maria ng kanyang uragan mula Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Sa ating paliwanagan at talimahin at sa lahat, hindi mo tayo gabayan ng aking milagro, ay tayo ay ginagabayan pa rin ng Panginoon Diyos sa iba't ibang mga paggabay sa pagtalima ng mabuting balita. At hindi sa lahat, pwede tayong humiling sa ating manala Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa ating pang-araw-araw na pagbuhay, proteksyon, biyaya, mga paggabay. Yan ay pwede natin tulong sa Panginoon Diyos. At hindi sa natin pasalamatan natin sila mula sa pang-araw-araw natin tinatamasa. Yan. Palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At yan yung ating pangunahin na may ibigay sa Panginoon sa pasasalamat at paggawa ng mabuti nga. Kaya mga kabataan, ang paggawa ng mabuti ay pasasalamat natin at hangin sa ating Panginoon Diyos. Yan ang aking buhay at kaliguturan sa Diyos ang paggawa ng mabuti. At tayo magpasalamat sa Panginoon. At sa Interfaith Unity, patuloy tayo mag-aisa, paliwanagan kayo, gawin naman tayo ng ating mga rin ngayon. At doon naman sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ng Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria, Panginoon Kristo, at patuloy niyo pagbuklurin ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa pagbabahagi ng The Bible Evangelization, tayo patuloy yung maasa ng gabay ng Banal na Santa Maria ng inyong pinagulagan at mapagbuklod natin ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At gabay tayo ng iba't ibang pagmilagro ng Panginoon Diyos, kalakasan, tibay upang patuloy natin mapagbuklod ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At yung mga kapamala, maniwalagan kayo mula sa Pilipinas at mamahala kayo na mabuti, matuwid, patas ng justisya at tutugin nyo ang karapatan. At sa amin lokal na pamahalaan, naliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at mamahala kayo patuloy ng matuwid, mabuti maging doon sa enforcement. At doon sa lokal na aming parokya, na simbahan, dito sa Infanta Quezon, kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy din pagbuklo rin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at gabay ng Panginoon. Sana gabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria. Paliwanagan, kanyang pagmimilagro at iba't ibang mga paggabay ng Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at